bagong programa ang sinimulan ni Roy Lugoles. Ito po yung covered court projects, yung mga tinatawag nating Coliseum. Sunod-sunod na Coliseum. Sabi nga nila parang kabuti na umusbong yung mga Coliseum. At sa ngayon, ang bilang ng Coliseum na pinagawa natin, mahigit 30 ang mga Coliseum na ito. Sabi nga ng Department of Public Works, si Roy Lugoles na ang merong pinakamaraming covered courts na pinagawa, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yan po ang record ng inyong congressman pagdating sa covered court. Ito'y nagagamit nyo sa maraming bagay. Marami sa inyo nakikinabang dito, lalo na po dito sa Sampaloc, na sabi ko nga, ito ang pinakamalaking Coliseum na pinagawa ni Roy Lugoles sa mga community. Pero merong ibang kakaibahan na aking pinagawa dito. Alam nyo, itong iniisip ko to, naalala ko yung mga nakita ko mga bubong dun sa Disneyland. Nakita ko yung bubong na ginagamit sa Ayala Town Center. Pinagtanong ko, sapagkat napakaganda ng bubong, ano ba yung materials na yan? Ang tawag pala, polycarbonate. Yan ang pinakamoderno na bubong na ginagamit ngayon. Nung sinabi ko sa Public Works, sabi ko, gusto ko, polycarbonate ang gagamitin na bubong sa mga covered courts ay pagagawa ko sa Parañaque. Ang sagot ng Department of Public Works, Congressman Goles, yung polycarbonate po, medyo mahal. Medyo mapapalaki ang budget nyo, baka kulangin kayo. Ang sagot ko sa Public Works, ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa Parañaque. Gusto kong gamitin yung pinakamahal at pinakamahusay na material. Kaya yan po ang dahilan kung meron tayong mga bago na istruktura ngayon, mga modernong istruktura na ngayon ay pansin na pansin sa buong Metro Manila. At ngayon ay pinag-aaralan at maaring gayahin ng mga ibang congressmen, ibang gobernador at ibang mayor sa ibang lugar sa Pilipinas. Dito po, pinagmamalaki natin sa ating Parañaque, sa 2nd District of Parañaque. Pero, siyempre, totoo na kailangan ng congressman magpagawa ng kalye, magpagawa ng mga school buildings, magpagawa ng mga covered courts, mga Coliseum. Pero tinatanong ako, Congressman, ano naman ang record mo sa Kamara de Representantes? Kasi siyempre, doon din ang trabaho mo. Tama yan. Mga kaibigan, dito po sa Sampaloc, gusto ko pong i-report sa inyo na ako po'y hinalal nyo ng congressman noong 1992. Malapit nang matapos ang aking pang-5 termino, gusto kong i-report sa inyo na si Roy Lugoles ni minsan hindi po nag-absent sa sesyon sa Kamara de Representantes. 100% perfect attendance ang record ng inyong congressman. Dalawa lamang ang kongresista sa Pilipinas na mayroong kanyang klaseng record. Ang isa dyan, ang inyong congressman sa 2nd District ng Parañaque. Pero siyempre, sabi nila, okay, nandun ka nga sa Kamara, pero baka naman nakakalimutan mo yung mga kababayan mo. Hindi po, kayo ang saksi dyan. Nakikita nyo ako, paikot-ikot dito sa Sampaloc. Nakikita nyo ako naglalakad rito. Meron ba ako mga bodyguard pag naglalakad? Wala po. Umuulan, umaaraw, namamasyal sa inyo si Roy Lugoles. Gabi o araw, namamasyal sa inyo si Roy Lugoles. Personal na nakikipag-ugnayan sa inyo. At hindi lamang dito sa Sampaloc, sa lahat po ng barangay, nakikita si Roy Lugoles, pasyal ng pasyal sapagkat yan ang kailangan. Isa pang proyekto, isa pang programa na sinimulan ni Roy Lugoles, yung pong tunay na libreng palibig. Alam nyo, ako'y naawa sa mga pamilya pag namatayan, lalo na yung mahihirap. Lalo na pag namatay, ay yung padre de pamilya. Isipin nyo, nawala na hanap buhay ang pamilya, tapos biglang lalaki ng gastos. Kawawa naman. Ano ang sagot ni Roy Lugoles dyan? Sinimulan natin yung tunay na libreng palibing. Libre talaga, ni 1 sentimo, walang babayaran. Yan ay paglilingkod ni Roy Lugoles para sa inyong lahat. At marami, mga pamilya dito sa Sampaloc ang nakikinabang. Pero siyempre, ang isang sunod na tanong din, okay, meron kang libreng palibig, pasyal ka ng pasyal, 100% perfect attendance ka, ang daming eskwelahan pinagawa mo.
Tanong, ano naman batas ang inyong ginawa? Siyempre, ang tawag sa amin, mambabatas. Kung kami mambabatas, dapat meron kami batas na ginagawa. Gusto ko rin i-report sa inyo, mga kaibigan dito sa Sampaloc, ilang landmark na batas ang lumabas. Pag sinabing landmark, ito yung talagang importante na napakalaki ng epekto sa ating buhay. Yung una po, Climate Change Act of 2009. Ano ba itong Climate Change Act? Ito nababasa natin sa dyaryo, napapanood sa telebisyon. Ito yung pagbabago ng klima na maaaring magdulot ng pinsala sa ating lahat. Maaaring tumaas ang dagat. Yung mga lugar na malapit sa dagat, baka lumubog. Maaaring uminit ng gusto. Apektado ang agrikultura. Pababa ang productivity. Maaaring magkasakit yung mga tao, magkukulang yung pagkain. Kailangan sagutin yan. Nagkaroon ng malaking debate. Si Roy Lugoles po nag-file ng isang bill tungkol sa climate change. Nakipagdebate din sa mga senator. Sapagkat ito'y dumating sa Bicameral Conference Committee. Sa kabutihang palad, ito po'y naaprubahan. Ito na ang Climate Change Act of 2009 na aprubahan, Republic Act 9729. Ang principal author, ang mayakda, ang inyong Congressman Roy Lugoles dito sa 2nd District ng Parañaque. Pangalawang importanteng batas, International Humanitarian Law, karapatang pantao. Dito sa Parañaque, hindi masyadong importante yung karapatang pantao sapagkat nandito ang inyong mga public officials, nandito ang Commission on Human Rights, maaari kayong bigyan ng proteksyon. Pero doon sa kanayunan, sa mga liblib na mga lugar, katulad ng mga lugar na mga kamag-anak natin sa probinsya, malaki pong issue ang international human rights, karapatang pantao. Si Congressman Goles nag-file ng isang batas, International Humanitarian Law, nakipagdebate sa mga senador, sa mga kasama sa Kamara. Ngayon, ito ay Republic Act 9851. Naging batas na. Isipin nyo, mismong United Nations binantayan ito. Ito po ay isang produkto na naman ng inyong Congressman sa 2nd District, Roy Lugoles, paglilingkod sa inyong lahat. Pangatlo, marami sa atin, may mga kamag-anak nagbabiyahe sa dagat. Yung mga nakatira sa Visayas, sa Mindanao, sa Mindoro, nagbabiyahe sa dagat. Katulad ko, Romblon. Napabalitaan natin yung mga sakuna, yung mga aksidente sa dagat, mayroong mga namamatay. Ano ang sagot ng inyong congressman dyan? Nag-file ng isang batas, panukalang batas, para palakasin ang Philippine Coast Guard. Ngayon, ito ay Republic Act 9993. Muli, nakipagdebate ako ng gusto. Nagamit ko yung aking karanasan bilang isang graduate ng Annapolis at bilang isang dating Navy officer. Republic Act 9993 ang mayakda ang inyong congressman dito sa 2nd District ng Parañaque.